Nehemiah chapter 9 verse 1. Okay, nandini, walang tunay na dahil. So, that is the first mga slide. On October 31, the people assembled again, and this time they fasted and dressed in burlap and sprinkled dust on their heads. Those of Israelite descent separated themselves from all foreigners as they confessed their own sins and the sins of their ancestors. They remained standing in place for 3 hours while the book of the law of the Lord their God was read aloud to them. Then for 3 more hours they confessed their sins and worshipped the Lord their God. Let us pray. Oh God, hallelujah. Blessed be your holy name, your glorious and your powerful name. Thank you so much that your grace and mercy you continually poured out upon us. And that the fire of the Spirit, O Lord God, you also poured out upon those who hunger for it, O Lord God. Hallelujah. And I pray that the power of thy presence be upon us all. Hallelujah, who are gathering together to worship you, to hear your message, Lord. Cover us continually with your presence, Lord. Let not thy words, hallelujah, be snatched, Lord God, hallelujah, by the enemy, but this will become, hallelujah, implanted in the hearts and in the minds of your people, bringing forth fruits, Lord God, hallelujah, of faithfulness and the fear of the Lord, hallelujah, among thy children, Lord. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, amen. So please be seated. Now, the message of God this morning is about the power of confession and before I'm gonna slide in the power of confession and unity. Ang gahom sa pagkumpisal, hallelujah, and pagkikiusa. Now, ato makita ani nga story sa Nehemiah. So, ingon ko sa 1 John katong next ato 1 John chapter 1 verse 9. But if we confess our sins to Him, kung atong isugid ang atong mga sala, plural ang mga sa ato pa, plural, tanang sala i-confess yun, ayaw nagtagot, wa na'y taguan, kaya ngani ba kung manglabak, tanindot nga tanang labunon, labhan, ikay bilin-bilinan pa, amen ba? Hello? Unang tsada nga di, tingub-tingubon, aron dilit na mabilin-bilin, tungban kay murag di na ako kaya, ni na kurot. So to, ang sala, murag labunon, kinanglan labhan. Amen? Hello? So, muna nga, nganong magsigitag confess atong sala, kay mo lagi na, ang atong sala ko'y makahugaw na to. So, ang confession of our sins is like washing our clothes. Amen. And taking a bath to be refreshed. Ang pagsugit sa atong mga sala, murag pang panglabas sa atong labunon, o pagligo sa atong lawas, kay, unsa may pulos na ligo na kanya, ay mag-isuot, imong lilabunon. Mura na yung naugon o perfume. Kaya wak magkakapanglaba, kugtan bag sa linaw, banatan lang yung perfume or mumutumod, kaya imong labunon, lagi imo lagi balik og suot. Kaya sa'y nakasulay, nga huktan na, so, kaya wak nag-anam ka na og labunon. Dito na lang nangukay, imbis ibito mangukay sa linawhan, dito nangukay sa labunon. Kaya sa nakasulay, anak. So, confessing our sins is like washing, cleaning, cleansing. So if we confess our sins to Him, ato isugwid agad ato mga sala kaniya. Matinud-anon siya. He is faithful and just. Matinud-anon ug matarong siya to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Matud pa ang ato buhaton, ato isud mga sala. Si Lord, ang description ni Lord, faithful and just to siya. Ug matud pa, i-forgive niya atong sins ug i-cleanse sa atong mga kasalanan. Una mahitabo sa story karon atong pagkakon in the book of Nehemiah sa atong key verse ganina sa first chapter Nehemiah chapter 9. So, ingani mo gud na nahitabo, where's my notebook kasi ito na ko notebook. Sa ito ko notebook. Okay, sa chapter sa Nehemiah means Yahweh is comforted. Yahweh has comforted. Nehemiah means Yahweh has comforted. Ang Diyos dasig, nagalipay, by the way, Yahweh has comforted. Si Yahweh nag-comfort, matud pa. In first chapter 1 sa Nehemiah, this reveals about Nehemiah's concern for Jerusalem. Nagpadayag ka na sa pagpakabana ni Jeremiah sa Jerusalem. So, sa tanang mga tao, atong panahon na si Jeremiah ang naipagpakabana, na concern sa Jerusalem. Okay, kaysa niyang giniport sa iya ha, kay nabihag man siya, gidala man siya dito sa
dapit sa kining mga kaaway unya ang mga katawan sa Jerusalem nabilin na report nga luoy ang katawan sa Jerusalem kay ang wall is nabungkag, wala na protection, wala na wall protection. Anytime atakihon sila sa kaaway, wala na sila protection. So na siya concerned. And then kanaman siya concerned sa chapter 1, sa chapter 2 verse 1 to 10, he goes to Jerusalem. Niadto sa Jerusalem kay nganuman ang iyang kasing-kasing is naipagpakabana sa Jerusalem. Kay naaman siya pagpakabana, naaman siya sa iyang kasing-kasing. Kung naasa mo kasing-kasing na kay action. Kung na kay concern, dapat na ay ubanan og action. So niadto siya sa he goes to Jerusalem. Unsa may iyang giadto sa Jerusalem in chapter 2 verse 1 to 10 goes to Jerusalem, and then verse 11 to 20 he inspects Jerusalem's wall. Iyang gi-inspect. Nag-inspection sa wall of Jerusalem kay mangita siya solusyon para sa protection sa katawan. Wala siya nag-concern sa iyong pamilya at kinatibuk ang katawan sa Israel. Our concern must not only for our family, for our relatives, but must be for everybody, because that's the love of the Lord. That's the concern of the Lord. Not only for you, not only for your family, but for everybody, because we are one in the sight of the Lord. Hello. So nag-inspect siya chapter 2 verse 11 to 20. Hallelujah. Sa wall of Jericho. Chapter 3 nagsugod ng rebuilding of the wall. Yan na. Grabe ang kabug-aton nagibutang sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Gibutang na siya pagpakabana ug naa siya gihimo, naa siya lakang. Rebuilding the wall of Jerusalem. Iyang gisugdan niya paghimo. Siya'y nanguna. Siya'y nangisog, nagdasig sa katawan nga i-rebuild na tong wall of Jerusalem for your protection. Siya naa naman ta dito sa hari. Diba? Ako na siya kwan dito sa hari. Ibiyaan niya ang iyang katungdanan tungod kay naa siya pagpakabana sa katawan si Ginoo. We have to have a concern for the people of God, because that's the Spirit of the Lord nga kitang tanan ay pagpakabana sa matag usa. And then matud pa, rebuilding the wall of Jerusalem, chapter 3, chapter 4, sa diyang nag-rebuild na sila sa temple sa Jerusalem. Matud pa sa wall of Jerusalem, enemies opposed the rebuilding. Na ay mga kaaway nga nanguntra, nakig-away kanila, nag-discourage kanila. And then matud pa sa chapter 5, gidepensahan ni Nehemiah ang mga nagdaog-daog sa mga nag-rebuild sa walls. Hallelujah. In verse 6, continued ang opposition sa continued matud pa ang opposition sa pag-rebuild sa Jerusalem. And then pag abot sa chapter 6, the wall is finished until sa chapter 7, matud pa 1, 2, 3. Nahuman gid ang wall of Jerusalem pag-rebuild. Nga naman, ang trabaho kinahanglan kumplituhon dili kay sinugdan nga walay pagtapos. It's a foolish thing. It's foolishness to start a work without completing it. Kabuang na nga magsugod tag trabaho dili na to kumplituhon. And then human nga re-rebuild ang wall sa Jerusalem. Matud pa sa chapter 7 verse 1 to 3 na rebuild na completed na. Then chapter 7 verse 4 onwards, Nehemiah registers the people. Girehistro niya ang mga katawan sa Jerusalem by families. Hello, registration. Kinanglan ma-register ta. Hallelujah. Appeal ta sa banay rehistrado ta, ma-register ta. And then in chapter 8, Israel reads the law. Human sa registration, na then ang reading of God's word. Katong katawan sa Ginoo, naminaw sa pulong sa Ginoo, na gibasa ni Ezra, matud pa. And then chapter 8 verse 13 to 18, the festival of shelters, naadayon ang pista sa ulog sa shelters, sa mga shelters or mga balong-balong. Hallelujah. What does it mean? Nga ang Holy sa ato sa New Testament, nga ikunsad sa Dios Espiritu Santo. Hallelujah. Ang iya nga Espiritu ngadto sa matag balay, ngadto sa matag katawan, aron ang matag usa mahimong malipayon badasigon ug matud pa sa pulong sa pag during the festival of shelters, matud pa grabing pamuhat sa Ginoo. That is in chapter 8 verse 13 to 18. Pag chapter 9 mo din na siya on October 31, because it takes months to complete a work, a great work. So it takes months. It takes more people to work. It takes more courageous people. It takes more faithful and obedient people to complete the work of the Lord. Hello, dili lang duha ka adlaw, but months
Halo, mahimong makumplito ang trabaho. So on October 31, the people assembled again. So non-stop ang ilang trabaho under the leadership of Nehemiah nga gitagaan og vision and burden, pananawon og kabugaton. So kana mga tao nga gitagaan sila og pananawon og kabugaton, kung atong sabayan, kung atong suportahan, adunay kahimuan. Hello. So matod pa sa October 31, the people assembled. Matod pa again, naputol na po sa tigom, and this time they fasted and dressed in burlap and sprinkled dust on their heads. So nagtigom sila, nag-sign of humility, sign of humbling down themselves. Nagpaubos nila silang kaugalingon, nagpuasa sila, nagsuot sila og mga sako, mo na ang pagpaila nga they humble down before the Lord. They sacrificed their time, they sacrificed everything for the Lord because they wanted the presence of the Lord. Because we could not able to feel the presence of the Lord if there is no sacrifice. Dili ta ka-feel sa presensya ni Lord kung wala tay pag-sakripisyo. Hello? So, those of Israelite descendants separated themselves from all foreigners as they confessed their own sins and the sins of their ancestors. Unsay pasabot sa verse 2. Nga dili lang ang atong sala, mooy atong isugid ngadto sa Ginoo. Sala pud sa atong katigulangan kay apil ta sa sala sa atong katigulangan. Mo bito na sa deliverance kinahanglan ma-detach and ma-approach sa atong sa covenant sa atong mga ancestors kay kung dili pa ta ma-detach, di pa ta maputol, di pa ta maibot sa mga roots gikan sa atong katigulangan. Nagpabilin ka na nga natanganong lahi pa man, nganong naa pa maka-struggle, nga naman, kay naka-attach pa ka sa punuan sa gamot, ang naputol siguro sa una, mga sanga lang to, mga twigs, mga branches, and the few nga mga big branches, but the roots are not yet uprooted. Muna sa deliverance, kinanglan nga maputol, madetach ta sa sinugdanan. Halo, nga naman, kaya mo sa to, they confess their sins and the sins of their ancestors. Nga naman, ang sala sa itong katigulangan, hanto sa to, 3rd to 4th generations ang effect. Halo, di ba? Kung makita nato ang ugat sa mga kahoy, tagas ang abutan, left and right, back and forth, and then downwards. Di na to mapugnan ang ugat asa paingon. Halo, og mo to'y magkapa, likon sa kahoy nga dili mapukan bisag bagyuhon. Dito malukat bisan pagdaggo ang mga sanga. So ingana, gusto ni Lord kung unsa man ang atong mga engagement and attachment sa atong katigulang, unsa man ilang sala, kinahanglan masayt ta nga malukat ta kay kung dili ta malukat, dili kita malampuson. Natay struggle. So they confess their sins and then they remain standing in place for 3 hours. Ito, the power of humility, the power of confession and unity. Ang gahom sa pagpuas, sa pagsugid sa atong mga sala, i-confess na to. So, during confession, we should not be conscious of time. We should be able to aim that we are able to connect to the presence of the Lord and the manifestations that we have already connected to the presence of the Lord. The fire, the presence of God, the tears, the sweating is there. That's the sign that you are burned by the presence of the Lord. Hallelujah. So they remain standing in place for 3 hours. Sa dugaya, so ato mga reklamon sa dugaya po bakupan ana oy. But nganong ingana sila because they were touched by the holy presence of the Lord. Isa to the festival of shelters. Ang festival of shelters, ang Holy Spirit mo bisita sa matag balay, sa matag katawan, tandugon niya ang matag kasing-kasing hunahuna aron adunay kalipay, adunay kadaugan, adunay kalikod, adunay kusog nga away sa kaaway. Nga naman gusto ni Lord nga kitang tanan na kaisog magkikaway sa kaaway o mahimo lang na kung ma-empowered na ta sa Holy Spirit. Hello? Because ingana nga sitwasyon sa the festival of shelters sa diha nga ang Espiritu Santo mo kunsad na sa mga balong-balong or balay o sa New Testament kunsad sa mga tao. Na isog sila, nadasig sila, na sharpen sila. Hello? Muna nga, if you observe and if you experience, na-observe lang ninyo or na-experience, lisod nang ikot na na-observe, nakatanaw lang ka, kung nakasinati ita. Hello? That is why I am blessed during my time sa akong mga
akong sa pagkabatan ako, pagka-young people ako. Grabbing move sa Holy Spirit sa 1980s and early 90s. And I am a product of that move of the fire of God. I cannot be now unless, hallelujah, nga wala ko na empowered sa Holy Spirit. Because as we go along this way, hallelujah, aning story. So they remained standing in the place for 3 hours while the book of the law of the Lord their God was read aloud to them. So sa ito ba? Tingwali. During sa tingwali, gibasa ang book of the law of the Lord, gibasa ang libro sa balaod sa Ginoo nga ilang Dios, gibasa kusog jud kayo. They remained standing, nagpabilin sila nga nagtindog matud pa 3 hours, then matud pa, then 3 more hours. So 3 hours plus 3 hours, pila na ka hours? 6 hours. Hours. Hallelujah. Time is just so short if we are empowered by the Holy Spirit. Ang oras, bubok ra na siya. Bisag pila na ka oras kung na-empowered ka sa Holy Spirit. 3 hours and 3 more hours. Then for 3 more hours, di ba ganina 3 hours sila nagbarog, naminaw sa pulong sa Ginoo. And then 3 more hours, they confess their sins and worship the Lord their God. That's the power of confession. The power of being soaked into the presence of the Lord. You are not conscious of time. You are conscious that the presence of the Lord is among us and among everyone. Hello? Gusto ni Lord nga, maabot ana, o sa kuan pa tubig pa, nakalangoy-langoy na ta sa presensya sa Lord. Hallelujah, nakalangoy-langoy na ta sa presensya ni Lord. Hallelujah, walay dryness, ipaningot na ta sa presensya sa Ginoo. Wala mo kabantay, kung panington ka, that's the sign that you are healthy. Amen. Kung panington ka, that's the sign that you are healthy. I remember sa nagdaot ko itong September 23 nagsugod. Di ko panington, bisag kinit na di ko panington. Grabe ka, nag-lower down akong body system. Akong immune system, nag-lower down. Ana na siya, nibalik nga, kanang sana, naningkamot ko na ay mga tambal, matulpag, sanikat, tuging nakabalik sa ako ang katong kanagani-init sa ganito tuog katugod nagpatuog dito nakagawas akong singot dito nagsugod pagtuog. So sa ato patuog is mugamit init. Hello, mugamit kag ininit. You have to do something nga ang imong body system, ang imong spiritual system mubalik. Hello, so ingana, hallelujah, dili mo ang pagtuog dili lang na sa seconds at minutes. Hello, so ingana gihapon ani gituog nila ang espirituhanon nga aspeto ug matud pa during the time sa espirituhanon nga pagtuog niya, they were able to confess their sins and worship the Lord their God for 3 more hours, so 6 hours na. So mao na kasagara nga nasuk sa presensya sa Lord. Hallelujah, di naka-conscious sa time. You forgot that time. You remember that you are already at the feet of Jesus. Hello. Inga na ako mga desire sa una nga, Lord, gusto ko maduol nimo. Gusto ko magduol nimo. Hello? The sign that you are seeking the presence of the Lord is ang imong spirit gusto magduol sa Ginoo. Ang imong spirit, pero ang imong tiil, ang imong decision kinahanglan na nga mo uyon. Kay imo rang spirit gusto, pero ang imong decision, ang imong tiil, ang imong baba, imong kamot dili mo duyog, it will not complete. It is not enough. Hello. So let's proceed to the next slide on this, because there are names that are nonsense, but they have meaning. So they remained standing in the place for 3 hours while the book of the law their God was read aloud them. Okay. For 3 more hours they confessed their sins and worship the Lord. Okay. Now, kinsa man na sila? Ingon diri sa Bible, the Levites. You know what is the meaning of Levites? Joined. Wala na ko nabutang joined, past tense. The Levites means, Levi means one of the tribes of Israel man na, diba? Tribes of kining Israel. So matud po di, Levi means joined. And then Levites kaliwat ni Levi. So Levites, from the root word nga Levi means joined. Makig-join ta, dili ta makig-layo. So the Levites, kinsa man ang Levites ginganlan? Joshua.
Jesua means Yahweh is salvation. The names puro sa ato nga wala sa panangalanas, di ba kailana, dili man na known nga mga ngalan. But as along the way of studying the Bible, you will enjoy the scripture, the story, if you know the meaning of the names, because there is a message. So the Levites joined together, and then with isang nga mga Levites ito giginganlan si Jesua means Yahweh is salvation. They confess their sins, umatod pa sa nag-confess sa ilang sins, salvation they receive. Hello, when we confess our sins, salvation is received. The God of salvation is hearing us confess during the confession. The God of salvation is hearing us during our confession, and we can receive salvation. Umatod pa, naa dito si Bani. Bani means belt. Sa ato pa, kung nakadawat nakakaluwasan, ikaw na himo ng, natukod na ka, belt, pastin siya. Belt. Dili kayo will be built or build, wala, belt. Nga naman, kung na-ay confession, na-ay salvation, built-in na nag-gift ni Lord. Built-in na gift ni Lord. Built ka na, natukod na ka. Alo, the longer na nag-confess ni Lord, gasik ni Lord, nakasuk na ta, nakababad sa presensya sa Lord. Hallelujah. The more pa nga natisok, muna itawag, na-built na ka, natukod na ka, nalig-on ka na. Hello? And then Kadmiel, na dito si Kadmiel katulo. What is the meaning of Kadmiel? God is the ancient one. Salvation is received. When there's salvation is received, the person who receives salvation, hallelujah, is built, umatod pa, is built by the God of the ancient one. Hello? God is the ancient one, ang Diyos sa karaan nga panahon. Hallelujah. And Shebaiah was there. Shebaiah means Yahweh has returned me. Ang Diyos ni balik nako. Sumuna, hallelujah, during the time of the festival of shelters, ni kunsa ng Espiritu Santo, imong ma-feel, maghilaka kang, Lord, salamat nga nibalik ka nako, na-revive ko, na-restored ko mo, na siya. Hallelujah. Munang ayog aim na makasimba ka. Sa to, do not aim that you are still out at the outer court. Aim that you can enter into the holy place, to the most holy place. Hello, so to, Yahweh has returned me. Ang Diyos ni balik nako has returned me. Hello, pa sa ato pa, sa wala pa kagitandog sa Ginoo. Kanang 3 hours layo na kaysa ng kapoy na kinadagan kag pagutpot. Apa sa gitandog ka sa Ginoo. Kaya gitandog sa Ginoo, natusok na na-built na, kaya na-built na ka. Time is not a problem. Hello? Kung ikaw na-built, natusok ka na, natisok ka na, time is not a problem. Time is enjoyed, not being complained. Hello? So, nga na siya. Mabawa na tuglig ko na ta. Dili ta conscious sa time ka sa mahuman. Ibong i-enjoy ang time with the Lord. Kasagara mga anointed preachers, kasagara mga Christians who have experienced, who went into the depthness of God. They don't care time. They just enjoy the time. Nga na siya. Hello? Yahweh has returned to me. Nibalik ang Ginoo nako. Iya kong gikuan. And then sa to, bunay means erected. Di pa! Sana, gitisok na po ka. Built and erected. Grabe! So, ano to na? Gusto pa ni mga ngalan na kalisod pronounce. But their meaning is so nice. Their message is so nice. Why is it nga tiningrupuhan ng mga tao kaya naaday message sa ilang name so that we will understand the whole purpose why this group of people are together? Because they glorify the Lord. Their name seems nothing to others but to God. There is something great upon them. Hallelujah. Bunay means erected. And Shebaiah. Shebaiah means Yahweh has sent burning heat. Ang Diyos nagpadala o kalayo. Nagpadala o nagsiganga
kalayo mo na pasabot sa atong panahon. Hallelujah. Because in the Old Testament, they were touched by the Holy Spirit. During this is their moment that they were touched by the Holy Spirit. How many hours? They spent 6 hours worshiping the Lord, confessing their sins. Because when we are touched by the Holy Spirit, we keep on confessing our sins. As we keep on confessing our sins, there is more cleansing, more cleansing, more cleansing. Hangtod agad, hangtod agad. Nganong muna, good and di naka-conscious sa time, conscious na ka sa kaayo sa Ginoo, the goodness, the righteousness of God, and you forgot. Halaka, ingat na ako taas nga nagkuan sa Ginoo. Why? When gusto ni Lord, ayaw conscious sa time, conscious sa iyang presensya. Amen. Hallelujah. Di ka kanus pa man mga hapon, igutom na ko. Sige ka kuna sa kagutom sa imong tiyan, kuna ako gigutom na imong kalag espiritu. Amen. Sige natagutom na kong kalag, agutom na ako tiyan. Kanus aman ni magtagad pagtagad ang kagutom sa imong kalag espiritu. Hello. Diba gutom ta mangita jud ta magpabaga kita pangukap sa kaldero. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Katawa si Sister Nene. Na makarelate Sister Nene. Nasa story. Hallelujah. Oh, praise God. And then, as Yahweh has sent burning heat. Ngayon na siya. Mabawaan na to ng Espiritu Santo. Nagpainit nimo. Nagpainit nimo. Dili igsapayan. Init kayong panahon. Dili ipasa igsapayan nga ang simbahan init. Ang importante ipainit ka sa presensya sa Ginoo. Amen. Minta mo ba nga ang uban nga kanang wala ka experience ani, wala ka sinati ani ko kanang simbahan nga electric fan na paningpal tay gusto kog aircon. Pabugnaw ila permi pati lang ka nag-espiritu bugnaw lang gihapon. Hello. Kinanglan na tulawas og init. Dili mo gawas ang oil kung walay init. Christian nga gusto permi pabugnaw. Remember ang ganahan sa bitin bugnaw, dili init nga dapit. Hello. Di na kong simba dahil. Igang Christian. Saba pa na electric pan. Disturbo kayo. Saba pa na itong init kila si Badit. Tapos aircon. Wato pa dyan kayo nag-chade lang sound system. Bisan pag-chade mo sound system kung yung kasing-kasi mo na una, dili tunado. Wala lang happen na. Hello. Yahweh has been sent burning heat. Si Yahweh, ang Diyos nagpadala o nagsiga, nagdilaab nga kainit. And Bani means belt. Bali si Bani. Nga naman, another nga Bani. Si Belt. Lain na po nga Bani, itong Bani nga permiro. An Kinani. I forgot to get the Kinani word because pag itakapalikin ko pangita, wala na ko'y tag, wala ginako. Stood on the stairway of the Levites and cried out to the Lord their God with loud voices. Silang tanan, pila ni sila kabuok. Pila ni sila kabuok. That is 7 sila. 8 ba doon sila? 8 tayo sila. Sumatod pa rin. Silang tanan ng hilak ni Diabaw. Gitos Ginoo ng ilang Diyos. Kusog kayo nilang Diabaw. Muna nga gusto ni Lord i-express na to ang tandog sa Ginoo sa itong kinabili kayo mag-ulaw-ulaw ta. Kaya maulaw ta. Maulaw lagi tagtawag ita maulaw Ginoo. Dili mo hilak kay basig ka na maulaw lagi ta sa tao. Remember ka mo hilak ka. Na-cleansing, na-healing. Hallelujah. Matud pa sa bulod. Grabe nilang hilak. O ang ilang tingog pertijong kusuga. Why? In the presence of the Lord, we have freedom to express our feelings. Ayaw ulaw-ulaw. Ano man? Kung muulaw ko no ta ikaulaw po tas Ginoo. Kinanglan pabagaay naong tubangas Ginoo. Hello. Amen ba mga bagag naong diha? Hallelujah. Ayaw nag-ulaw-ulaw. Ayaw nag-ulaw-ulaw nga naman. Kung maunay imong kaayuhan kagawasan kadipay pagpalig-on pagpa-empower sa Holy Spirit. Why not? Hello. Every time ato na experience muna bisag ang imong kwarta igura pero di ka kakaigo tungod kay ang presensya sa Ginoo, power sa Ginoo naghatag nimo kalipay kalinaw, stable mind, stable faith, and nothing to worry because I am here for you. Nothing to worry. Dili ta kapasandan, dili ta kabihaan. Hello, next verse.
Tanaw na tong diferensya. Chapter 3 man to 4. And then chapter 5, then the leaders of the Levites, ganina mga Levites, karon na po ang mga leaders, na ay nagbalik ngalan, na ay nadugang. Kinsa man ang leaders sa Levites? Jesua, Kadmiel, Bani, Hashabinaya, Shiribaya, Holdaya, Shibanaya, and Pitalaya called out to the people. Okay. So, muna mga leaders sa mga Levites, nagsagit sila, nanawag sila sa mga tao. Stand up and praise the Lord your God. Ang mga leaders sa mga Israelites, muna mga ngalana, ingon sila sa mga tao, tindog mo, barog mo, ug dahi ka ang Ginoo, for He lives from everlasting to everlasting. Pero before ta mo paday na ato sa sabton aning ang message sa ilang ngalan. So dito sa next slide, so to pila ni kangalan? 1 Jesua, Kadmiel, anamo to akong ginumber kanina sa next slide anak. Dito ta sa next slide anak. So the leaders of the Levites. Levites means what's to? What's the meaning sa Levites or Levi? Join past tense. So mo join kita, dili tamag palayo, di tamag mag-isa-isa, dili tamag buwag. Join. The Levites join. Matod pa, Jesua. Jesua means Yahweh is salvation. Ang Diyos kaluwasan. Kadmiel, God is the ancient one. Ang Diyos, ang karaan nga Diyos nga nabuhat ka ni adto. Matod pa, and Bani means belt. So salvation from the God from the God of ancient, the ancient one, maong Diyos kani adto nga nagahimo sa kalibutan. Bani belt. Leaders sa ato pa, kung magkayag tas Ginoo, mo join together ta ang kaluwasan, ang Dios sa karaan nga panahon matod pa, mo belt nato, mulig-on nato. Hallelujah. And Hashabinaya, Hashabniya, Yahweh has regarded me. Ang Diyos nagpakabanan ako. Ang Diyos nagpakabanan ako. Muna nga, inigtandog sa Holy Spirit, may ngunit, Lord, salamat. Wala ko ni mo, basta di gibiyaan ko ni mo, dugan ako, nangandoy, ani karon gitandog ako ni mo. Hilak-hilak ka. Limti ang imong tapad. Limti nga, asa ka nabita. Limti ang imong posisyon. I-focus nga nakatubang nga sa Ginoo. Hello, muna siyang sekreto. Ayaw na pagkuna-kuna sa uban. Huna-kuna, tagsa-tagsa man tamo doon sa Ginoo. Amen. So that's the power of confession. Na atong ihurot sa Ginoo, confess tanan. Atong ihurot og sulti ang gusto nato isulti sa Ginoo. Nga naman gusto ni Lord nga ibuhagay nato sa iya, ha? Hello. So Yahweh has regarded me. Ang Dios nagpakabana nako sa diha nga makig-join ta. Dili ta maghuna-huna kinsa tong kaabay, di ta magula-ula matud pa. Dapat nga mo focus ta, mag-enjoy lang ta atubangan sino kay tagsa-tagsa man ta nga duol sa Ginoo. Tagsa-tagsa ta mo duol, tagsa-tagsa ta nga maningkamot nga makaduol sa presensya sa Ginoo. Asa dang matandog na ta sa Holy Spirit imatud basta we are being built. Di na ka basta matarog, di na ka basta maibot. Hello. Dili na kuyang ang imong pagkatanong sa Ginoo. Ug matud pa sa diyang imong ma-feel ang presensya sa Ginoo. Yahweh has sent, give. Asa ni Shiribaya, verse 5, Hashabaya, Yahweh has regarded nagpakabanang Ginoo kanako. In verse 6, Shiribaya, Yahweh has sent burning heat. Sa digitandog ka sa Ginoo, Lord, grabe, Lord. And then, matud pa sa magpadala ang Ginoo kalayo. Initon ang imong kalagog espiritu. Initon ang imong kanuna. Mura kag nagtuog, mugawas na din imong singot, mugawas imong singot, ma-energize na ka. That's the power of the presence of the Lord. Hello. Muna nga, ani ko kunan panington ko. Dili ko ganan makahila ko. Hello. Dili di ay kung makasabot ta. There is power in doing such thing. There is power in experiencing such thing. Hello. Muna nga, pinanata ka tuig kung wala ta ka-experience, ana. Hala, naunhan na ta sa uban nga naman. Ang pagduol sa presensya sa Ginoo is kanang individual. Sa to na ay nag-una, apa naulahi. Na ay naulahi, nag-una. Nga naman, paunahay ni. Alo, palumba ay ni kinsa makaabot dito. Dili kay kami una, dugay namin na Christian. Ayaw ba'y namboy dugay nga Christian, apan ulahi kada sa pagpainit sa Espiritu Santo. Hello. So burning heat. And
then matod pa sa pulong sa Ginoo, Hudaya, splendor of Yahweh. After ka nga nakunsaran sa kalayo, hallelujah, sa nagkalayo nga presensya sa Ginoo, wala ito ang himaya, the splendor of Yahweh, ang himaya sa Dios mo dan-ang na sa imong kinabuhi. Guwapa na kay kabisag, wa kay make-up. Hallelujah, amen. Ang tinuod nga kagwapa sa tao, o kagwapo sa tao, bisag way make-up ang himaya sa Ginoo, dili na make-upan, imo lang i-make up ang imong time dito sa Ginoo. Imong tagad panahon si Lord, hallelujah. O makita nga gwapa kay kasanan, bisag walay lips, katong luspad, palipstikan ni Lord, ang presensya sa Ginoo, ang habiling nga dugo ni Kristo Jesus, mabutang sa imong lips, daw naanakay, naanakay dugo, naanakay lipstick, nga red, the blood of Jesus Christ makes you beautiful. Diba ang luspad, luig kayong kanang pasana, ang ngabil, luspad yung kasanan. Kaya kulang siyang dugo. Apan kung sakto yung dugo, mag-red ang iyang lips. It's the blood of Jesus. Hallelujah. The splendor, Huldaya, the splendor of Yahweh, ang himaya ni Yahweh, and then Shibanaya, Yahweh has regarded me. Matod pa, nga nung gikunsaran ka sa Espiritu, gikunsaran ka sa himaya sa Dios, tungod ka ang Dios, nagpakabana ka nako. And Pitahaya, ang last yung person sa leaders of the people of the people of God. Pitahaya, Yahweh opens. Kung siya pasabot, ana, as I am, mutong busy ko ganina because mo anong pang-reveal sa Ginoo. Hallelujah. Yahweh opens the womb. So si pasabutan ha. Sadyang nasuk na ta sa presensya sa Ginoo. Ang imong spiritual womb, ang imong spirituhanon nga kanang sana kining taguangkan, abrihan sino mo din mag-birth og mga kalag. Hallelujah. Aden sa diha na nainit na ka sa presensya sa Ginoo, na intimacy with the Lord, ang imong spiritual womb kiabrihan sa Ginoo aron mag-anak ka nagkalag, mangita na kag mga kalag, mag-anak na kag mga kalag, kay mo unay tay mailhan nga din ang pagkunsan sa Espiritu Santo wala na sayang kay naay kalag nga nataw. That's the power of confession and unity. If we are united to come before the presence of God, we have to be joining, not separating. Mag-uban ta, dili kay maglain na ta. Kita na, samo kay, dugay ka naman magsimba, dugay ka naman mag-ampo, dugay ka naman magsimba, kanang dalira sa kauras, maglaglaan ta. Ha! That's wrong! Amen! Nga naman, kung gusto ta malikon, we need to spend more time in the presence of the Lord. Ito, bani means built. 3 more hours, 6 hours na. Grabe ang ilang pagsug. Magsugot o binuntagay. Amen. Muna ang gahom kung mag-iusa ta. Nga dili na to i-reserve nga napatay sala itago-taguan. Diba kung mag-move ang Holy Spirit, i-convict ta. Ipa-isa-isa nila na itong sala mo rito. Sige tayo 3 hours, ganong 3 hours man ang confession of sins. Nga naman, girimind ni Lord ang salang-talang sala nila. Gikan sa sinudan nila, tumad, Lord, sorry kay Lord, sorry kay Lord. Kakalimutan na niyo ang tayo because you enjoy the presence of the Lord. And God is seeking. God is happy to see His people, children, doing that because He missed our tears. He missed our time spent with Him because we have so much time with our loved ones. We have so much time for our job, our businesses, and we neglect time for the Lord. And He is aiming that we are able to do that because He missed our time so that our time will not be wasted before Him. Hallelujah. Say more time taglaglaan, we lack time for the Lord. That is why we have less power or no power. Why? We lack time. Nagkulang tag time, sige mo. Hello. Mga prayer meetings. Usay, dili. Kamusta nga prayer meetings? Wala ta. Dili pag kita mamino sa wali sa prayer meeting. Where do we spend time during prayer meeting? Where do we are? Asa ta? Kung nagsiga ta sa tuna ay kalayo ang kadila nagsiga. Ang nagsigang kadila is mabutang siya sa dapat ibutang. Ang nagsigang kadila naa siya sa balay sa Ginoo, dili siya bubulag sa built, erected, not rejected.
Buni means erected. Bani means built. Yahweh has regarded me. Ang Diyos nagpakabana ako. Nagpakabana ko po kasi Ginoo. Hello? Yahweh opens pitahaya. Yahweh opens mo na nga, grabe, daghan mga kalag, dili ni mo mapugnan ang pagwali. Dili mo mapugnan nga na adyo imong ipadawat ipakonect sa Ginoo. And then what happened to this? Matod pa, okay, backward na nga verse because there is ito. And then, ito katong verse. Okay, ang mga leaders sa mga Levites, sa mga Levites, sa kaliwat ni Levites, sa to, called out the people, gitawag mga tao, stand up and praise the Lord. Tindog mo, o dayga ang Ginoo. For He lives from everlasting to everlasting, kay nagbuhi siya sa walay katapusan. And then they prayed, o sila nagampo, may your glorious name be praised, may it be exalted above all blessing and praise. Inga na silang tanan, nagtuwa silang tanan, they have an unison nga mga hallelujah nga pagdaig sa Ginoo. Why? They are guided by the Spirit of the Lord. They don't care each other, they care that they are touched by the Holy Spirit. Hello? Inga na siya. So inga na igsuon, kung wala tayong desire, wala tayong tinguha, nga inga na, dili ta mo upgrade, dili ta maligun pag-ayo. Tsada man ang we are banded physically as body of Christ. But the strong bonding that God is desiring for us, that we are bound by the Spirit of the Lord. Napugkus na, nahiusan ta sa Espiritu sa Ginoo. Amen. Tsada man na mag-banding ta, mag-fellowship ta, tsada man na, that's part of the church of building us up. That's part of team building. But there's still other thing that we should build. Our spiritual aspect. Our spirit must be built together by the presence of the Lord. Amen. Bonding in the Spirit. Spending time. And I'm hoping by next year, we are going to have a family camp. Kung pwede 3 days na, because during the night, we do the soaking time. We will do the soaking time during the night time. And during the daytime, it's about physical activities. During the time, it's about spiritual activities, spiritual bonding in the Lord. And I'm hoping that will gonna be realized. Hello? So, ingana, because there is power in confession sa ato mga sala. Because kung dili na ito i-confess, nagtago lang na siya. And then, kana nga hidden sin, it will create sickness or disease. But once it can be released, there's cleansing, there's purification, and there's no guilt. Hello? So they prayed the Lord, they praise and pray the Lord, and they worship, nag-upan kining tulo. May your glorious name be praised. Ay mong ngalan ni Maya. Focus na sila. They don't care the time. They don't care anything. What they care is they are able to connect to God's presence. Hallelujah. And then matod pa sa Colossians verse 6. Wala na ko verse 6. Mugawas at sa verse 6. Wala na ko na appeal. Wala na ko na appeal. Wala na ko na. Sa verse 6, nasa tayo tanawang sa verse 6. How they worship the Lord. Hallelujah. In verse 6, you alone are the Lord. Ikaw lamang ang Ginoo. You made the skies and the heavens and all the stars. You made the earth and the seas and everything in them. You preserved them all, and the angels of heaven worship you. The worship never stops in heaven because God wants to be worshipped. Siya, ikaw lang din ang Diyos. Wala na'y lain pa. Ikaw ang naghimo sa kalangitan, sa mga kawanangan o sa tanang bituon o tibuok kalibutan kadagkatan o sa tanan. You preserve them all, and the angels of heaven worship you. Let's proceed to verse 7. You are the Lord, God, ikaw ang Ginoong Diyos, who chose Abram and brought him from Ur of the Chaldeans and renamed him Abraham. Sa tong hadiha, what is Abram ang to ganina? Dahil gibutangan og idudungagan og H, that is means breath of God. If you remember to Sarai to Sarah, because
means the breath of God. Na ang gininhawa sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung na ang gininhawa sa Ginoo sa atong kinabuhi, na Espiritu Santo sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta mo untang pagdaig, pagsimba, pagampo sa Ginoo. Nga naman, that's the manifestation nga ang ginhawa sa Ginoo na akan nato. Kung na ang gininhawa sa Ginoo sa ato, it means you are praising, you are praying, you are interceding, you are worshiping the Lord. That's the sign that the breath of God is still in us. Hallelujah. Hallelujah. And then, when He had proved Him faithful, sa verse 8, sa din napadayag na nga matinud-anon si Abraham. When he had proved himself faithful, you made a covenant with him. Na-apply ka sa ubutan uban kaniya to give him his descendants the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, and Gershayites. And you alone, you have done what you promised, for you are always true to your word. Minsan, imong gihimo ang imong isaad kay ikaw matinud-anon sa pulo. So say pasabutan ni na isaad sa verse 8 nga ang mga kanang kaliwat kuno o kayutaan sa mga Canaanites o sa mga kontra ihatag yun sa Ginoo. So say pasabot, before we receive the promise of God, we have to fight, because these things na diskutan mga kaaway na, we have to fight them first before we can settle to the promise of God. Before ta makigbugno, dili pa ta makasettle sa abundance, sa stability, sa atong kinabuhi panginabuhi. Hello. So muna isa to, kinanglan nga ma-empower ta sa to. Yahweh has sent burning heat. Kinanglan makunsaran ta sa Espiritu Santo sa kalayo sa Dios. Aron magkalayo ta nga makit-away o ang kangit-ngit mo kalagaw kay ang kangit-ngit mo hadlok sa kahayag, mo hadlok sa kalayo. So kung magkalayo ta sa pangalagad sa pag-ampo, pagsimba, pagdaig sa Ginoo, we are not conscious of the time. We are conscious to be empowered, to be filled, to be fired by the Lord. Initong ta sa Ginoo. Then the more we do that, the more the enemy will tremble at us, will fear us. Mag-uol silod na kita mahadlok sa Yahweh. Malipay silod na kita gighadlok ka siya. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gusto sa Diyos nga malipon ta. Gusto sa Diyos nga mag-erected ta. Gusto sa Diyos nga magkalayo ta. Gusto sa Diyos nga diyan mahinumdum ta nga God has regarded us. Ang Diyos nagpakabana sa ato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Grabe ka matinud-anon silod sa itong kinabuhi. Bisan gi-scattered niya ang mga katawhan niya, but the time came, He gathered His leaders para tawgon ang mga katawhan nga daykon ng Diyos. Iyang tigom ang mga leaders of the Levites to let the people of God praise Him, worship Him, pray unto Him sa kanang gibuhat sa itong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, let's sing the song, Katapatan Mo, O Diyos, ay dakila. Grabe, kamatinunanon si Lord sa atong kinabuhi. Usahay ni palayo ta niya, tapan si Lord, nangitang pamaagi nga makaduol ta niya balik. Because nga na siya naigupan nito. Nangita siya pamaagi, nga dilita, masalaat, maadto sa kamot sa kaaway dito sa kangit-ngit. Siya nagadanag sa itong dalan, pinaagi sa taong yung gigamit. Hallelujah, pinaagi sa pamaagi sa iyang ulo. Na nag-remind ka na to that God is raising leaders, hallelujah, to call His people to praise, worship, and honor the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's worship the King of Kings and let's raise our hands before the Lord, ready to be touched by Him, ready to surrender Him. Hallelujah, confessing our sins, among atong mga pagkulang at kaniya. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa aking buhay, sa aming puso, papuri ko sa'yo'y iaalay. Bukas
kailanman luwalhatiin ka, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, Diyos, napakabuti mo, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, salamat sa imong pagkamaayo sa mata ko sa kanang taliwalang, O Diyos, adunay mga kapakyasan, yung makatawan, nagpalayo, nagkabugnaw na, panagaingon ka, Lord, hallelujah, imong ipadangat ang imong kadayo, O Diyos, para magainit sa matag usa nga nagbugnaw sa espirituhano, nagmabugnawon sa pagpangalagad, nagmabugnawon sa pagsimba, nagabugnawon sa pagampo da kanimo. Ikaw, Lord, ang bugto magapainit, O Diyos, ug salamat, Lord, nga ikaw gayud nagpakabana ka namo kinong Diyos. Ikaw gayud nagatukod ka namo, O Lord God. Ikaw gayud, O Lord God, nagahatag namong kaluwasan. Ikaw gayud nagahatag pamaagi nga kami makabalik da kanimo, magtigom kami, O Lord God, aron magdaig, magsimba, magyugbo da kanimo. Dili kami, O Lord God, hallelujah, maga-conscious sa mga time, O Lord God, hallelujah, but we have to be enjoying the time, O Lord God, with you, O Lord. Salamat sa tanan, bisan pa man, hallelujah, unya, O Lord God, sa Jesus Reigns activity sa body of Christ, let that message, O God, hallelujah, of what the Levites, O Lord God, did, Lord, nga magiusa kaming tanan, hallelujah, sa dapit nga diin, hallelujah, gibug na ang panagtigom sa mga kasyudaran, O Lord God, para lang mabayaw ang alan ni mo, Ginoong Hesus, kag mabayaw ang imong ngalan, ang kaaway mo kalagi, O Dios, aduna, O Lord God, kalipay kagawasan kadaugan sa mga katawan, Ginoong Dios, dili na mo kari ang kangit-kit kundi ang kahayag, Ginoo. Salamat, Lord, tagaan mo ni mo kasibot kadasig kalipay, O Lord God, hallelujah, that we will be joining together. We are like Levites joined together, not separated, O God, not separating but joining together, O Lord God. We are your spiritual Levites, O God. Hallelujah. Salamat, Lord, dalaygon ka sa katapusan, himayag dungog para kanimong tanan lamang, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen.